At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Tuesday, Martes, July 30, 2024. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Lacsamana. Good morning. Good morning. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Android, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999 3766768. Mapapanood din ang karambola sa Aliw Channel 23. Free TV po yan. Sa Signal Channel 27, Satellite Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA For The Box Channel 25. Kahit mga fake po yung yung inyong box. No. Pwede yan. Hanapin nyo. Akyat baba. Makikita nyo yung Aliw 23. Okay? Meron ba tayong wala tayong mabatiin nyo. Walang pansit. Ako meron akong pero... May pansit ba yan? May pansit to, oo. Papariringgan natin. Happy birthday sa aking butihing pamangkin dyan sa Pasay City. Si Terdy Incoko. Yan. Terdy Incoko III daw. Napakatindi ng trabaho niya, bro. House husband, ama, ang tahanan. Mabigat. Pero mabigat, pare. Mabigat yun. Mabigat ng house husband. Ang karaniwan, pagpamangking kasi, mami. Mami yan, hindi pansit eh. Mami. Ulan, oo. May sabaw. Sabaw. Masarap Lomi. Hong Kong style mami. Masarap yun. Parang Lukyuwen. Lukyuwen ba Hong Kong? Meron. Hong Kong style mami. Parang yung North Part. North Part. Yan. Mga ganon. Magaling magluto rin yung si Terdy talaga. Sige. Happy birthday, Mami. Yung po mga nanay. Yung mga... Teka nga muna, bakit Mami ang tawag? Ma is meat. Okay. Mami is basically... Bakit ba natawag? Chinese-Filipino term. Dito lang sa atin, wala mami. Sa Hong Kong yan, wala sa Singapore yan. Mami. Ang original... M-E-E, meron. Original niyan, term na yan, Mamunluk. Si Mamunluk. Okay, naalala ko na. And it was umiikot siya, dala-dala niya yung... Mamunluk. Hindi naman, yung ma is, parang mami, naging yun yung term niya. So, naging generic na dito. Pero original term niya, mami na yan, na Mamunluk.
Nako, sarap. Nako, mamunlok. By the way- Yan ang matindi. By the way, oo nga. Yung mamunlok, pare. Kilala ko yung isa sa anak niyan, Skion, pare ng Mamunluk. Yung original. Si Jimmy Mamunluk, nakatira na Jimmy. sa US. Yan yung- Tatinista yan. Bunso nila. Bunso Jimmy, nila. tsaka si na Ang Alex. asawa niyan, Si Alex. Alex. Si Alex. oh. Si Alex, ang medyo contemporary na. Si Alex. Ni Jonathan. Si Alex. Nasa Amerika na yata Right, si Jimmy mas bata. Bunso yun eh. Taekwondo player din Pero yun. isa Ang asawa nun si Alma Maramara Mamunluk. Nandun sila sa California. Oh. Isa lang sa branches ng Mamunlok yun. Isa na lang yata natitira eh. Hindi na sila hindi na. Hindi sila Jimmy yun. nag-expand. Hindi na si Jimmy. Yun nasa Quezon Ave. Pero pag Pinoy, ubuwi dito, Mamunlok. Mamunlok talaga pinupunta. Minsan, Iba eh. naalala mo, nag-golf tayo minsan sa Pampanga. Pabalik kami. Ang daming kakainan. Ang hinahanap dito, Mamunlok. Doon kami Hindi, pumarada. iba kasi. Pumunta kami sa Iba, Quezon Ave. Mamunlok. iba ang Tapos mamunlok. katsokaran niya yung mga waiter. Yung mga waiter doon matatanda na lahat. Kilala siya. Ano ba mong sabihin? Naging barkada Pero ko yung yun. nakabarkada mo nagtatawa kilala siya. Ano ba yun? Ano bang klaseng... Boss Conrad! ano bang klaseng komentaryo yan? Sorry. Eto, si Education Secretary, Secretary. Sana Angara. 98% daw ng mga paaralan sa buong bayan bukas na. Bukas na. Asan yung 2%? Ano, dun sa mga flooded areas lang. Ayun. Yung mga hindi makapasok. Ayun ang hindi ko gusto sa statistics. Yan yung 900 plus schools. Dapat identified. And 98, what happened to the 900 plus? Yun po ang balita. Hindi ba? Ito yung naragasa yung mga... Ang norm, Mga eskwela. ibig sabihin, ang inaasahan, lahat yan magbubukas. Ngayon, kung ang announcement mo, 98% nagbukas. Merong... Statistics, ano na naman po yan? Bait. Play on statistics. Yun ang hindi namin gusto. Hindi, tsaka yan yung binanatan ni... The fact of the matter is, mahigit 900 schools hindi nagbukas saan yun? na dapat magbukas. Ang balita po dyan, anong gagawin natin para magbukas agad dyan? Yeah. Una, saan yun? Yung isa kasi kanina... Ilan libong estudyante rin yun. Hindi ba? Tayo nagmamadali ng... iniksiyan nga natin yung ano eh. Iniksiyan nga natin Diyan yung ako hindi poll. palo sa statistics. 98%. Binanatan nga ni PBBM ang statistics nung nag-SONA siya, di ba? Ayaw niya na ng Ayaw niya mga ganun. statistics. Meron kanina isa, yun, maganda sinabi nila, yung sa Victorino Mapa. Okay. High school, dyan sa may, ano, Sa Saan? Rafael... sa Rafael. Oo. Oo. Okay. Ibig sabihin nun, Nabaha. nabaha sila, Bahain. bahain talaga yun. Dahil mababa talaga Okay. yun. Okay. Tapos humupa na. Oo. Oo. Magbubukas na rin. Nagbukas na kanina. So, pumasok na yung mga bata. Kahit po sabihin nyo 900 lang hindi nagbukas. 900 pa rin yun. At may mga naapektuhan Thousands pa rin yun. tao doon. Thousands yun. At yun ay kailangan pong gawan ng paraan sa lalong madaling panahon para magsimula ang kanilang pasok. Na baptism of fire si Secretary Angara kagad. Statistics kagad, 2% ang sinabi ka. 98%. He fell into that trap. Ay, nako, yan trap po yan eh. Huwag Yung na natin na anuhin yung statistics na yan. Mas mabuti pa, sabihin... Para nga yung statistics, pare pong mga vowed. DepEd vowed. Mga ganun yan. Mga pangako din yan eh, statistics. Ang problema po ngayon, maski nagbukas yung ibang paaralan, parang Jonah, di ba? Parang Joel, kulang pa rin ang classroom. Alam nila yun. Dapat sabihin nila. Palagay ko po yan ang dapat na pinag-uusapan ngayon. Anong nagiging balakid para 100%? Kitang-kita, may mga schools, public schools, na dalawang klase po ang gumagamit ng classroom at meron lang partisyon. Merong Ang gulo nun. grade 1 at saka grade 2. Isa lang Ganon, magkatabi. Mga ganon. Paano kaya yun? Yun talagang malalim na problema na natin yun. Continuing na problem yan. Kaya nga mayroon Baka dalawa. ang gusto marinig po ng mga magulang, anong solusyon natin? May dalawang suggestion na dati. Una, yung mga private schools na kasi maraming mga kabataan ngayon na galing sa private schools lumipat sa public kasi nga
yung cost Nagmahal. na mahal. Ayun. So, merong iba, ang sinasuggest nila, i-retain nyo na sila sa sa private school, bigyan nyo lang sila ng voucher. In other words, kung halimbawa... Meron naman nun, May pera ba tayo for that? Meron. Meron yun, meron. Ang halimbawa lang ganito, ang dati na binabayaran Kaya, ibig mo sabihin, crowded ang public schools. crowded. May facilities ang private kasi nga Na hindi nagagamit. Na hindi nagagamit. Sayang. Sa halip na magtayo ka pa ng pating bagong eskwela at lahat, dito nga Or maibsan man lang yung classroom shortage Yan. sa public schools. Dahil nga gaya na sinabi ni Parang Jonat, maraming lipatan po. Di lalong nagkaroon na shortage. Kagaya niyan, parang Ano ang solusyon kamo? parang voucher. Voucher muna. Kasi ganito. Halimbawa, Total, ganun din gagastusin ng kasi gobyerno. Ganito, halimbawa, dati ang binabayaran mong tuition, private schools, halimbawa, 10,000, halimbawa lang. Ngayon, naging 15. Di yung 5,000, iyon na i-voucher mo. Kasi ibig sabihin, noon kaya pa nung magulang, yung 10. Hindi na niya kaya yung plus 5. Kung ano yung increase, Yun na. Punuan mo na yun. Okay. Kasi hindi ka na magtatayo ng hindi facilities. buong 15. I think that's I'm sorry, makakayanin yan late. Kaya niyo yung 10 eh. Kanya lang, pag nagkaroon ng 5,000, 5,000. mawawala na yung susunod. Ngayon, Hindi mo nakakaya. kaya yun, hindi ka na nagtayo ng eskwela. Meron ng facilities eh. May teacher yun eh. Okay. Diba? I get your So in point. other words, all of the other things, yung gastos nababayaran mo sana as a public school, ito na. Hindi na kailangan niya, parang Jonah. Ay, naku. Kasi 98% na ang bukas ikaw naman. Just Kompleto look na at the Look at the figures. statistics. 98% na ang bukas Nawala naman pati ng yung As if contractor. consolation yun, doon sa hindi mga makapasok. Yan. Okay lang, hindi tayo makapasok Okay lang, crowded yung classroom natin kasi 98% naman bukas na Okay. Then, Yan po yung mga sa akin walang naman, direksyon na solusyon statistics. Mo, kung Jonat, ilalagay nga sa voucher, paano yung construction? Ayun. Hindi mo mapapag-prime ang economy. At saka yung mga contractor at May katwiran din. May katwiran din. May katwiran ka rin, pare. grabe resistance doon. Nakaumang na yung mga Nakaumang na yun At saka yung kanilang mga nagpaan. Ang mga nag-delay po, paiba-iba figures ng mga report. Meron nagsasabi mahigit 900, meron nagsasabi mahigit 800, whatever the figure. Whatever. Hindi na nalalayo doon. Ang katotohanan po, may mga hindi nakapasok. hindi nakakapagbukas. And we have to do something about that immediately. Okay? Yung shortage ng classroom, maganda yung sinasabi ni Paring Jonah, it's worth exploring. I think, Yes. Marami pa pong ibang mga suggestion dyan na kailangan nating gawa ng hakbang at hindi pwedeng we're just citing statistics. Hindi po katanggap-tanggap yun sa mga magulang lalo na. Teka, first week on the job pa lang ni Secretary kayo naman. It doesn't matter. Ang sinasabi po namin, don't fall into that trap Of statistics. of statistics. Statistics Lahat po drill. ng government offices, ganyan ang ginagawa. To give him the benefit of the doubt nanggaling ako sa DepEd, mahirap talaga. The statistics driven na report. Parang BOI na kayo niyan. Panay ang labas nyo, so much approved. Asan yung business? Approval lang yan. Statistics. Sabi niya nga, there are lies. Okay. There are more lies And statistics. and In statistics. fairness, wala ditong close coordination, intensive, wala pa naman. In fairness din naman. in fairness. Hindi, ito, kamukha ni Hindi gumagamit si Senator, secretary ng ganun siguro. statistics lang. Ito, DHSUD. Ayun. Parang ganito. They should. Handa na raw sila tumulong sa mga biktima ng kari. Tumulong na lang kayo. Huwag nyo nang i-announce na handa na kayo. Kasi may preposition pa tayong dating. Ganyan. We are prepositioning. Handang-handa na kami tumulong.
tumulong na po kayo kasi ilang araw na yung mga biktima, yung mga nasa anong tawag dyan? Shelter. Evacuation. Center. Ang hinihintay ko sana dyan, halimbawa sila, dito sa barangay na ito, 100 ang nawalan ng ito na, meron kami mga materials, construction, sama-sama na kami. Hindi ganoon ang ginawa nila. Hindi. Palalawakin daw po yung kanilang coverage ng housing loan. Nako. Yun yung handang-handa na silang tumulong. Specifics niyan. Hindi, mahirap yung housing loan, pare. Nakalubog ka na nga sa tubig. Kukuha ka ng loan. Bakit naman? Anong gusto mong gawin? Magdala na kayo dyan ng construction material. Sabi natin, barangay, mag-ayos-ayos na tayo. Tayo na magdala. Tapos, malapit na raw po sila mag-release ng guidelines tungkol dyan sa bagong plano nila. Will release the guidelines. Malapit na po. Ibig mo sabihin, ngayon lang natin napapag-isipan yung pag merong ganito, floods. Disaster. Hindi ba dapat, kung magkaroon ng disaster, anong gagawin natin? Hindi ba gano'n ang mga managers? You try to foresee. Or anticipate kung ano masama mangyayari at meron na kayong plano dyan. Worst case scenario, ito. Ngayon, malapit na raw po lumabas yung guidelines, paano na lang At saka, tulungan. included na yung partially damaged, hindi yung totally damaged houses. Ayan. Puro salita po yan eh. Hirap na yung mga tao dun eh. Assess mo ngayon kung partially. Gano'ng ka-partially itong nangyari sa akin? Ay, may bubungan ka pa. Partially lang yan. Yan po ang sinasabi namin na mahirap puro mga idea men ang nasa cabinet natin. Parang ang gusto namin maging problem solvers. Yung ating mga cabinet. Araw-araw nasa labas. At tinitingnan kung anong... Naalala ko pare talaga si Ping de Jesus. Na lagi kong ginagamit kasi na example yan, to me an ideal cabinet. Kasi idea man din yun. Pero, problem solver. Problem solver. Kagaya niyan, halimbawa dito sa mga flooded, kung ako standardize ko na yan eh. Lahat ng mga mayroon namang sa barangay, listahan, tigpa 5,000 kayo worth of construction materials. Ito na. Tayo nyo na. Tayo nyo na. Kesa yung mga ganyan, ready. Basta 5,000. Ready na ang... Yung mga iba na mas malaki pa, pag-uusapan na natin. Pero at least may umpisa na kayo. Yung kaibigan ko, yung gumagawa ng roof. Mabuti pa yun padala agad na roof. Yan. Roofing materials. Kasi po, yung mga kababayan natin, na nilipad yung kanilang mga bubong. So, padala na agad siya. Ito, pwede mong gawin yun actually. Para ka rin ayuda. Yung ayuda system. Meron ka na naman listahan yun So, meron ka listahan. Ito, nangangako din ng ayuda ngayon. Patay. Meron daw, meron darating sa inyo, huwag kayo mag-alala. Relax. Relax lang kayo dyan. Paano kaya yun? Paano kaya yun, pare? Kumbaga, ito pala. Ang ayuda allocation, 254 billion sa budget for 2025. 6.3 trillion budget, 254 ang ayuda. Ang ayuda. Laki Pero po, ang sinasabi ng mga senador, hihimayin daw nila yung mga flood control projects. Ano kaya yung flood control? Anong panghihimay ang gagawin? Himay nila. Sa akin, salita lang yun. Ibig sabihin, anong magagawa mo? Pagkahimay mo. Di ba? Natingnan mo. Ano na yan? Kalakaran na yan, pare. Tingin mo, pag hinimay mo sa Senado, sa akin, kumbaga, pampalubag loob sa ating mga taxpayers. Yan. Hihimayin daw nila ng gusto. Nako, mag-ingat na kayo dyan. Ibig mo sabihin, last year, hindi nyo hinimay. Nang gusto? Nang gusto. Baka. Yun ang hindi na naisip. Pag sinabong hihimayin, bakit hindi nyo dati hinimay? Ganon. Ayun. Marami nakalusot.
Hindi, kaya nga hihimay ng gusto. Hindi nga, paano mo maghimay ng budget? Close scrutiny. Sa Senado to, di ba? Ito, they will identify those who have bagged lucrative flood control projects. And then? Wala, i-identify nyo sila. And then, patatawag nyo sa Senado. At pag nagkamali na sumasagot sila habang nagsasalita pa yung senador, they will file cite for contempt. Ganon. Yung nagsasalita pa, hindi mo pinatatapos yung senador. Okay. Ano ba ibig sabihin niya pag hinimay nyo? Mawawala yung kalokohan sa flood control projects? Iba ibig sabihin nun? Meron din kayo Underutilization. Yan ang hirap sa nagmamalimis. Pare, meron din ang mga flood control projects sa mga senador. Don't be fooled by these statements. Meron din po yan. Mas malaki nga lang yun sa congressman. Kasi district specified yun sa kanila. Ang nagpapatawag yung meron din? Ha? Yung nagpapatawag? Alam mo, lahat na senador meron din Ikaw naman. Alam mo yung itong ganito. Hugas kamay ka? Parang sa Pogo to. Napanood nyo na, I'm sure napanood nyo na, panahon natin to Napanood natin kung may pelikula yung Casablanca, yung Humphrey Bogart. Yes. Di-raid yung casino ng Okay. mga pulis. Tapos tapos yung pulis, nandun, yung chief of police nasa casino. Nung tinanong, anong ginagawa? Nire-raid to. I am shocked that gambling is happening in this premises. Biglang lumapit yung dealer. Sir, yung mga winnings nyo, inabot sa kanya. Ganun, tabi binulsa. Parang ganun din nangyayari sa atin Baka shocked ng mga lawmakers natin nangyayari. Yung Pogo nangyayari. Wow! Ganun Nabigla. Flood control. Nabibigla sila. Sabi po ng House of Representatives sa kanilang press statement. Hindi ko alam kung galing sa police reporter to. Pero titignan daw po, the House of Representatives will look into the flood management budget. Kung alamin daw nila kung tama ang pagkakagastos ng budget. Baka underutilized, hindi nagamit. Hindi, kung tama daw ba. Kailangan daw ng accountability dyan. Baka kung saan pumunta yung investigation nyo yan. Kontrolado nyo ba yung Effective, efficient, and proper. Yan po ang sabi ng press release. Okay. Paano kaya to? Sabi po ng ni Senator Amy Marcos. Ano ba parang pangalan nito pala? Maria Imelda Josefa Remedios. Marcos. Kami palang pangalan nito. 1, 2, 3, 4. Wala na yung Romualdez. Meron, Romualdez. Romualdez Marcos. Siya po ang ngayon na nag-iingay Kaya sinasagot siya sa House. Pare, Department of Public Works to. Nagsasalita ang ating mga senador, ang ating mga congressman. Pero ang ating DPWH, walang sinasabi. Hindi ba sila nag-i-implement ng budget na yan? 250 billion. Flood control. Kahapon nga, paring Conrad, nag-usap kami ni paring Joel. Ang sinasabi namin, una sa lahat, ganito. Alamin natin kung anong original na lay of the land. Sa mga flooded areas. Ano ba yung original niyan? Ilatag mo sa mesa. Ilatag mo sa mesa mo. Nasaan ba yung daan dati? Dito pupunta ang tubig. Ang tubig. Dati, ganito. Itong area na ito, talagang lumulubog ito. Maski Diyan pupunta ang tubig. Kasi catchment basin ito Yan, etc. So gagawa ka ngayon ng hakbang. Ilalatag mo ngayon yan. Ngayon, Tapos, over the Hanggat years, maaari, yan lugar na sinasabi po ni Jonah, yan lugar na yan, wag nang bahayan. yan. Ngayon, Kung nabahayan na, gagawa ka ngayon ng engineering intervention Yan. to prevent. Yun na nga. Tapos So, lalatag mo. Over the years, ano nang nangyari dito sa areas na ito? Latag. Ngayong taon na ito yun. Ba? Nasaan Asan na yung catch basin? basin? Tabunan na. Wala na pala. Okay, anong gagawin? Mali ka naman. Science yung gusto mo mangyari. Ganon. Hindi. Pwede ba? Mali. Pag ginawa mo yun, makikita mo kung ano. Makikita mo. Sino mga nanloko? Lalo na per LGU. Kasi Sino mga subdivision ang nandun? nandyan ngayon. Yan. Yun mga ganon
Yun ang workout. Ngayon, hindi, nalagay na. O sige, nailagay na ngayon. At sigurado magplapla dyan. Ano ngayon, yung sinasabi parang kontra, ano ngayon intervention mo? Nandiyan dyan na. Wawasakin mo ba yung subdivision o magkano ka gagawa ka ng engineering intervention? Anong gagawin mo? Ever. Yan. Kasi, ganyan po magplano. Next year, ganun na naman ang mangyayari dyan eh. Magbabanatan na flood naman. control budget mo, dun mo ngayon Hindi nga. Ang nangyayari po sa flood control, ganire. Kanya-kanya. Pieces. Kanya-kanya eh. Pieces. Walang overall, kanyan. Ang patutunguhan. Pieces by pieces. Distrito mo, congressman. Ito sa'yo. Pipili ka ngayon ng flood control. Ikaw naman, senador, mayroon 5 akong paboritong districts. Ayan, dyan ako. Ayan. Salamat po sa DPWH. Libo-libong tao ang inistorbo nyo kahapon ng rush hour ng hapon. Dahil all of a sudden, nagkinursunada nyo mag-repair sa C5. Oo. Northbound. Diyan pa naman Yung sa pinakamarami. pinakama-traffic, Yes. diyan sa kanto ng Kalayaan. Diyan po sa mga U-turn dyan. Biglang isang lane sarado at lahat. may mga personnel kayo nakatanga lamang doon. At all of a sudden, gusto nyo mag-repair. Rush hour! Hindi pa pwede sa gabi yan. Anong oras? Pwede sa gabi. Pwede Bakit? talaga. Pinili nila na rush hour, papauwi mga tao, pagod na sa lahat. Hapon na. Boss naman, paano nila makikita? Yung pong, yan, dati, yung traffic Kalayaan. na yan, 15 minutes, medyo malas ka na ron. Kahapon, 2 oras. Yan po ang tinek sa amin. Okay? Boss- Maraming salamat, DPWH. Boss naman, isipin mo naman, paano nila malalaman na ginagastos namin yung pera kung hindi nila nakikita? Ang galing na, nga naman pala. I'm sorry. Oo. Kailan makita nila? Did not see that. Oo. Wow. 2 hours, ha? Hanggang Hindi yan. Baka hanggang ngayon, nandiyan pa. Sa flood control, hindi rin nagsasalita. Alam naman natin, napakalaki ng budget dyan sa road repair na yan. Aliyo, Channel 23, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola. Aliyo, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Ulit. Good morning. Good morning. Magkano ba ang budget dyan? Yung nga gusto natin Maintenance. malaman, ano-ano yung Ang mga... proposal 120 billion for this year. Ngayon, Ang balita natin dyan, parang Jonat, parang Joel, noong sa House, ginagawa yung budget, nagkaroon ng mga insertions ang congressman at nabawasan niyang budget for maintenance. Naging project. Hindi po sa maintenance na punta. At ang halaga na yan, ang nagsasalita nito, si Senator Amy Marcos noon, 60 billion. for the 2024 budget. Yes. Yun daw, 10 billion na yun, nanggaling para sa mga increase ng salary ng government personnel. Tinanggal dun sa budget na yon at nilagay doon sa 60 billion na insertion. Okay? So nawalan ng maintenance budget to the tune of 60 billion itong DPWH. Anong ginawa ng presidente? Sinabi po ng DPWH, nagkaroon sila ng resolution number 2G, magkakandaloko-loko. Ang maintenance. Ang ginawa ng presidente, unprogrammed. Nag-release siya ng 9.7 something. Kasi nga, early this year, ay alam niya magkakagulo na pag nag-tag-ulan na kailangan mag-repair na mag-repair. Kaya nga, yung release ng mga program na yon, etong Department of Finance, nagmamadali, kinukuha yung mga unused funds na mga GOCC. Yan po yung kwentong umiikot Okay? At nagpunot dulo niyan yung insertion na 60 billion na nawala sa maintenance budget ng DPWH.
So, ang balita ngayon, hihimayin na. Paano kayo mangyayari? Hindi, una muna, Ano? tignan niyo yung COA reports. Oh, okay. Kasi audit report yun eh. Doon at, yung ating mga haka-haka or whatever facts na nakukuha natin. Okay. Ito, linipat, ganito, ganyan. Okay lahat yun. That has to be put into context with an audit report. What is the audit report? For example, on the 2023 budget, ito yung nangyari. Ito yung dating budget for flood control, maintenance, etc. Ito yung napunta dyan. Meron bang mga audit observations? Ano yung audit observations? Ito. Ano nangyari sa ano nangyari budget? dito sa budget na gastos? ito? Kung may questionable meron pa. program budget at saka meron project budget eh. If it Okay. is a program budget, that means that you cannot really do anything about it na paikot-ikutin mo yun. Hindi. Dapat. So, tas, Yung project, baka pwede mo pang ano yun yan eh. Hindi mo muna implement, ito muna, etc. Pwedeng ganon. But if it is a program, for example, the program is maintenance. Hindi Dapat gawin yan. Ano mo yun? Nagre-release nga ng memo ang DPWH, inuutusan yung mga district. O ito. Oy, ba't hindi nyo ginagamit yung pera? Ba't nagme-maintain ba kayo ng kalsada? Mga ganon. Oo. Meron po mga memo na nanggagaling sa Office of DPWH ang Secretary dali mo fill Punuan. up nun ng okay, I did this river by nilagyan ko ng break. Hindi, kaya Hindi, makikita maintenance mo. eh. Merong COA nga eh. You're supposed to be, meron kang internal audit at meron kang COA audit. So makikita mo dyan. Ngayon, identify mo lang yung area, huwag yung lahat ng buong Pilipinas. Hindi, I-identify mo lang, halimbawa, if you are talking about floods, i-identify mo yung mga na-flooded areas Flooded na ang pinag-usapan natin. extraordinary. Siguradong kailangan ng repair nun, pare. Yun. Pag flooded dyan. Yan. Ano yan? Ano tong sitwasyon na ito? So yung mga nabaha po dito sa Carina, kailan kayo magkakaroon ng DPWH repair? Yan. Hindi, Nadali yung maintenance budget, pare. Paano yan? ako naman, ito naisip ko lang. I mean, I'll take up the cudgels for DPWH, for example. 5,500 projects. What if ginawa Flood control. Binanggit yung mga Pampanga River, Cagayan de Oro, may nilagay doon. Hindi kaya this is an element. Okay, naayos na namin sa kanila dyan. Kasi meron nga mga lugar na dating binaba, hindi na binaha. Pero, di ba, parang the boy in the dike yan eh. Pinlag mo, pero may lalabas pa rin, di ba? Okay. Dahil sa lakas Hindi, ng ulan. mangyayari talaga yun. Mangyayari yun. So, aren't they being pilloried for... No. That is the reason why there is... unfairly? Actually, hindi DPWH po ang kinikriticize ng taong bayan. Hindi eh. Yung alokasyon ng flood control project, na alam naman, yan ang paraan para kumita naman si Sir. Okay. Di ba? Wala na akong masabi to. I cannot take the cudgels. Ang DPWH po ngayon, ang problema nila, nakuhanan sila ng pera doon sa kanilang maintenance. Kaya ang presidente nagre-release, anong tawag doon pare? Program funds. program funds para magkaroon ng maintenance. Kumaga, year in and year out, kailangan ng maintenance funds niyan eh. Ba't yun ang kukunan mo? Para magkaroon ng insertion. Ha? Kaya ingay-ingay ni ni Senator Amy Marcos po, naalala ko, ingay-ingay niya doon tungkol dyan sa mga insertion na yan. Parang maintenance yan, wag niyong galawin yan. Di ba? So kaya nga kahapon, yung kumbaga parang show. Kita mo yun, nagme-maintain kami. Pero Sa C5. pero libo-libo yung inistorbo nyo na. Hindi ba dapat sa gabi na lang i-maintenance? Tsaka makikita mo naman niya kung may maintenance, proper maintenance. Yang C5 na yan, naku po, napakalala. Puro lubak. Parang ang EDSA. Wala kang madadaanan dyan na hindi ka malulubak eh. Ang husay eh. Mabuti pa doon sa amin sa Pasig, sa city roads ng Pasig, nag-espalto na ng mga kalsada.
Ganda na ngayon, masarap pa. Hindi ka na parang makakalog ang utak. Oh. Wag lang sana, yan na yung base noon, tinapalan mo lang. Pinapalam mo lang. Hindi ganon. Wag ganon. Kailangan medyo kiniskis mo na mabuti para yung asfalto. Yung style ng mga nagtatayo, Oh. yung kalye, papatungan mo lang, therefore, mas mataas na yung kalye sa bahay. Pataas ng pataas na. Yari ka. Tapos walang drainage. Oh, patay na 'yon. Lahat ng tubig mapupunta doon sa bahay. Ganyan ang ginagawa nila sa... Yan lang ang ano. Tapos COA. Ano mo ang COA? Audit mo. Tingnan mo. Ano ba nangyari dyan? Eto, DNR. Nako, Congratulations. yun. Dahil ang nakuha daw pong basura, mahigit sa 90 truckloads pagkatapos ng bagyo. Mm. Ito yung inanod ng baha. Oh, So yung mga basura, doon sa baha, mga 90 trucks. nakaano na sa mga drainage system. Tinangay na to kung saan. Ayan. Malamang dyan, yung 90 trucks, kulang po yun. Kulang yun. Kulang yan. Karamihan dyan, nandun na sa dagat. Kung nakalusot. Kung nakalusot yun. Oh. Ang equivalent po daw niya, nasa almost 400 tons of trash. Okay. Yan. Yan ang report ng MMDA. Sino pa sasalamatan natin dito? DNR? LGUs. At lahat. Yung Maraming baso- salamat, mga DNR, LGUs. Mga basu-basura. At hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo dyan sa basura. Kaya may kailangang may kumita rito. Paghakot nito mga basura galing sa baha. Oh. Ang maganda, Matakot ka na, Rick Pinga. Papunta na sila dyan sa inyo sa Santa Cruz, Laguna. Diyan itatambak na walang permit, walang ang issue. medyo in a sense nakakaano naman, mabilis din ang labas ng tubig. Di ba? Yung mabilis. Nagre-recede. Nagre-recede kagad din. At saka, yung mga ibang LGU, maganda yung na kanilang responses. Halimbawa, Marikina, umabot sila ng 19 Pero wala ka masyadong nabalitaan na naging problema. Hindi nga. Ano bang causes ng mga pockets na baha? Yan importante yun. Sinasabi ni Parin Jonat, yung topography po. Ano ba talaga? Number 1 yun. Pero kung meron mga lugar dati na ginawa na nga ng engineering intervention, in other words, flood control project, bumabaha pa din. Ano yung Iba problema? ang problema noon. Baka basura. Yan. Baka mali yung design ng Engineering intervention. Hindi natin alam Kahapon nadali namin isa sa main culprits yung real estate development. Ayun, patay. Isa pa yan. Alam mo, yun na nga yung nangyari sa Port Estate, yung sinasabi ko pa ganyan sa sukat. Sa sukat. 30 minutes na malakas na ulan, tapos na yung Sa bagyo sukat, kahapon, sa sukat. Ayun. Baha pa rin. Baha, hanggang dibdib din, mabilis din ang recede. Mabilis. Pero bakit nagkagano samantalang, dati nang binabahay pababa yun pero yun na nga lalong grumabi. Yun na nga mga nagsasalita tungkol sa ano. Pinagalitan sila ni Dr. Lagmay, ni Mahar. Siya yung sa professor sa UP Marine Sciences. Marine Sciences. Engineering. Yung kayo, masyado kayo nagsasalita tungkol sa... Hindi ba nyo alam kung ano yung nangyari sa reclamation? Oo. Hindi naman yun reclamation. Ang nangyari doon, nabara Nabara yung labas Okay. Bakit nabara? Hindi lumalabas yung tubig papuntang bay. Kasi nga, ito na nga nangyari. Yung mga basura, yung mga ayan. Ganyan ang ginawa ng San Miguel sa Tulyahan. Yan. Doon po sa Dati bibig. talagang wala yun. Sa bibig ng river. Yan. Nakita nila sobrang silted. Hindi na maganda ang flow ng tubig. Ang ginawa, hinukay ng hinukay yun. Hinukay. At Ngayon, bumababa Tulyahan, hindi na. Kagaya niyan. Yung mga ibang areas dyan, catchment basin talaga yun Hagono. Yung mga areas na yun, talagang regular. Ngayon, anong pwedeng engineering intervention doon? Yun ang pinag-uusapan lang. Huwag ka maglagay ng subdivision doon. Kung naglagay ka ng subdivision, talagang babahain ka. Kalumpit, yung mga ganong klase. Yung DNR daw po, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring ng oil spill sa Batas. Kumalat na yan, Doon ako nahihirapan Umabot na ng tansa, Cavite. monitoring. Kasi nagpadala na raw po sila ng laboratory teams
For what? Hazardous Waste Disposal and Laboratory Teams. Science-based solution. Diyan daw po, okay? At saka yung kanilang private contractor na kumpanya, activated na raw. Naku, gastos to. Nandun na raw po yung mga laboratory at Private contractor, ha? Okay. so tuloy-tuloy ang kanilang monitoring. Yes, Unang-una, ang ginawa doon, dalawa kasi yung tanker eh. Isa yung Terra Nova, yun yung Malaki, yung nauna. 1.4 million 1,500 liters. metric tons. Ngayon, na sinasabi nila, yung mga butas na selyuhan na nila bago sila mag-siphon off. So hindi na mag-i-spill. Yung leak. Okay. Yung isa, hindi nila pa nagagawa ng paraan yata yun. Check nagkaroon ng mga spill at lahat. Kasi isa-siphon off mo yun later eh. Hindi mo naman pwedeng yun eh. Isa-siphon off mo talaga yun. Okay. 1.4 million. Ngayon, bago ko nagkaroon ng ng pagtatakip doon sa mga leakages, ilan ang nailabas? Yun ang pinag-uusapan ngayon. Ngayon, kung hindi natin kaya, kasi papataasin mo yan. Di ba? Ipo-float mo yan later. Pagkatapos mo ma-siphon off, humingi na tayo ng tulong. Nandito naman yung mga ibang mga... Hindi, may contractor naman sila eh. may contractor. Activated na rin yung contractor. Ay, sabihin At ninyo, saka nagpadala na ng laboratory dun. sabihin ho ninyo yan, Kailangan ba laboratory o action agad? ito po, sabihin ninyo yan kay Mayor Ina Cruz, yun sa Pola, yun sa Mindoro. Last year yun eh. Sila yung Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nandun pa. Ngayon, problemado pa rin siya. Meron na silang laboratorio, kumbaga. Ma'am, may... In other words, ang report po ng DNR, may ginagawa kami. Sabihin ho ninyo Pero yan. sapat ba yung ginagawa nila? Padala ka lang ng laboratorio, inactivate mo na yung iyong private contractor. Yung ba ang tamang Response. response sa ganitong klaseng disaster? Aside from what the Coast Guard is already doing, nag-ano sila ng boom eh. Boom. Yung, Kayo ang inutusan ng Penalibutan. presidente, di ba? Do something. well, science-based. First things first. Science. Laboratory. Okay. Ano yun? Analyze, Analyze. Private contractor. monitor. Then you have the science. Yung Meantime, yung Oil spill. umabot na ng tansa. Ako, hindi ako bibili ng takong dyan sa may bulungan ngayon. Natatakot ako. Aray ko, pag ganyan po talaga tayo. Nagmo-monitor naman daw sila ng effect niyang oil spill niyan sa marine ecosystems. Yan po ang report ng most... kukuha ang samples. Kaya may kailangan na laboratory. Kaya nga na kailangan na laboratory. Prevent nyo muna yung continuing leakage. Dapat yun no? Oh, Hindi nila trabaho yun. Coast Guard. Yan. Coast Turuan na. Patay. Paano kaya ito isosolve? At saka bakit laging nagkakaroon ng Oil spill. May explanation si Kong John at John. Ano explanation mo? Kasi nga, I'm so, Bakit ka ba, di ba? I'm tickled pink. Hindi, ang pinag-uusapan nga natin, ano ba yung standards natin? Sa constant traffic talaga. Yeah. Meron Bakit talaga. laging meron? Ano ba standards natin pagdating sa mga shipping di ba? Pag ikaw ay nagdadala ng mga ganyan, oil products, etc. at lahat, di ba? Double hull. Oo, stricto. Stricto dapat. Saan nag-umpisa? Sa marina yon. Kasi sila nag-ano ng Sila nag-ano ng standards na yan Lines. Pagdating dyan. Pero hindi tinuturo ng DENR ang marine eh. DOTR yan ng ibang departamento. Ibang departamento yan. Well, So hindi pwede ituro ng DENR yan. So, yung tungkol dun sa vessel, Baka hindi pa. ano ba yan? In compliance with the international standards pagdating sa mga ganyan. Number 2, yung tungkol dun sa mga tao. Yung captain. Bakit lumulubog? Di ba? Ganong klase. On the way sa Mindanao yan. Ang dami ito Mindanao Kumuha sila, tapos umikot siya. Nung pag-ikot niya, dun siya lumubog. Hindi, yung kwento mo nga, di ba? Hindi, Papunta tsaka- siya, nakita daw niya na, uy, lumalaki yung Hindi ko na kaya. Babalik ako. Babalik siya, tsaka siya Doon siya nayari. Doon siya ito, nayari. Hindi, tama ba yung diskarte na gano'n? Alam mo nang may bagyo. Ba't mo Pag pinalabas? Hindi pag dapat may siya. bagyo, dapat secure Stay. and secure. Oh. Halimbawa, yung mga barges na nandito, Ayan, ito. alam mo nang may bagyo, anong ginawa nyo?
to secure the barges. Coast Guard na yan. Nanira, Coast Guard at saka LGU. nanira tuloy ng tulay. Coast Guard at Hindi, saka tsaka kasi, LGU. di ba historically, alam mo yung mga currents, alam mo yung tides. meron alam mo yan, yung- meron yan. Tapos may balita naman kung may darating na ano. May pag-asa ka nga eh. Nalaman mo kung saan ang dadaanan nito eh. Workout eh. Di ba? May Dito pag-asa. And days before. Alam mo na yon. Ngayon, kung alam mo kung saan dadaan yan, dapat umalis ka na ron. Pumunta ka na sa, kumbaga, safe harbor. Yeah, ganyan po ang diskarte dyan. Ba't mo pinalakad? Kasagsagan ng bagyo. Ba't mo pinalakad? So, parang ang laking problema. Tapos dito naman sa Pasig River, barges naman. Yung hindi na ano no? Yung you would think na, ayan na, may parating. Na ito. Relax na. Ito na muna tayo, kayo. in-announce Huwag kayong na. gagalaw. Sa isang bayan po na surrounded by seas, nagtataka ako sa standard natin sa safety ng Dahil lumulubag. seacraft, Ang dami watercraft. lumulubag na seacraft. Nakakapagtaka yan. Dapat magaling na tayo dyan eh. Dahil dapat paligid tayo ng tubig, dapat, di ba yung ating mga seamen, kilala po yan sa buong mundo na sikat na maaasahan. Pagdating sa safety ng watercraft or seacraft, parang palagi pinakamalalaking marine disaster nasa atin. Nandito. Ang mga oil spill nandito. Ang mga barges binabangga. So, ano yung mga ano ng ating seacraft? Anong mga nangyayari? Ayos ba yan? Meron ba nag-i-inspect pagdating sa safety, maintenance, etc. ng mga seacraft na yan? Yung mga tao Alam mo nila gagawin parang John, at may tanong lang ako sa iyo. Kung may sakaling paparating na bagyo, mga isang linggo pa lang medyo Nag-safety ka na. pag-asa. Pati yung mga personnel mo, ano kayo Baka naman attitude nila, baka Kaya hindi namin yan. Baka hindi naman dumating yung bagyo eh. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede yun? Alam mo na, sayang Alam sa mo na meron. Hindi, baka mag-divert. Mapunta sa ano. Ayun, nako. Sayang lang yung pagod. Unless kailangan talaga yung shipment na yan makarating at a certain time. Ay, hindi. Maski na, pare. Hindi, ano? Yun- Parang piloto ng helicopter. Oo. Wow, nalilipad. Lumipad ka. Aksidente, abutan mo. Di ba? Parang ganun yan. Total, dalawang magkasunod hindi, pa sila. pare Jonat. Total, kung may mangyari, magmo-monitor naman yung DENR. May laboratory. Di ba? Sige na lang. Sige na lang. Kumpiyansa ka na eh. Monitor naman kami. Tapos mapapalusutan naman namin yung Coast Guard na yan. Marina, yung Coast Guard. Ano pa? Ano pa kailangan gawin? Hindi pwede yung mga ganun eh. Napaka-lax natin pagdating sa mga ganyan. Lax. Pagdating sa... Di ba yung mga namamatay sa mga Sa barko? yung preventive measures natin, lax tayo. Very lax. Dapat world class tayo dahil tayo paligid ng tubig. Dapat pagdating dyan sa, di ba, pag-involving the sea, dapat tayo number 1 sa buong mundo. May pagkaano ba? May epekto ba dun? You would think, ano? Dahil, Dapat, kasi kailangan natin You know, yan eh. we Puro want tayo to tubig eh. entice nga cruise ships. Kung mangyari yan, Diyos ko, hindi. Ako na, black eye pa ngayon. Yung ngayon sinasabi natin na ship registry natin, yung ship registry natin, meron yan lahat. May standards na yun eh. Before you register any seacraft for any kind of activity, meron yan. 1, 2, 3, 4. Standards. Standards yun eh. Sinusunod ba? Marina ang inaano doon. Ang question doon, pare, meron nga standards and that is based on world standards. Standards. Sinusunod ba yun? Meron ba kayong tao na gumagawa niyan? O meron silang mga parang kumbaga SGS kind of thing diyan sa mga seacraft. Merong ganon. Merong internationally accredited na nagbibigay ng safety. Minsan TUV, yung mga ganong klase. And dapat siguro yan eh. Updated ka dyan. Every year. Kasi negosyo nagre-register. yan eh. Nire-register mo eh. Aha. Nire-register So, mo may yung inspection barko. yun? May inspection yun. Pag niregister mo, titignan. Ay! Ito medyo... So, meron ng... ay, hindi na ito pwede. palitan nyo na yan. May ano na to. Mayroong konting crack ito. At yun, masinsin na inspection. Ngayon, Yung yun ang- seaworthiness po ng... tinanong na ba, itong Terra Nova, nasaan yung papel niyan? Registry Hindi ko paper. alam. Kamusta na Yan ang sila? dapat na tinanong ngayon.
After putting all of those booms, kasi syempre unahin mo muna yon para hindi na Oo. Yun na ngayon ang tama. Yung liability ngayon, ang kailangan ng... Doon papasok na naman yung matagal na natin sinasabi na National Transport Safety Board. Oo. Kasi kanya-kanya na naman. Kanya-kanya na naman. Yung bang, investigahin mo sarili mo. Ganun na nangyayari ngayon dyan. no? We will create a task force to investigate this. Yung task force na yon galing din Sarili sa mo kanila. rin yun. Puro cover up yan. Pag ganyan. Yeah, Di but ba? you're right. Sa paulit-ulit. Taon-taon. Take Yung nasa accident, Mindoro, andun pa rin. Nandun. Punta mo nga si Mayora, baka magalit pa sa atin yun Ma'am, baka sabi, mayroon na daw akong pinadala dito Na laboratory, Baka pagalitan tayo nun Tama. Meantime, yung mga tao na apektuhan nun, wala pa na buhay. Binigyan sila ng 300 million na GSIS loan. Ano ginawa nila doon? Yun nga gusto ko malaman din. Mayroon ba nag-abil? Baka nainis pa sa atin yun. Total may ayuda. Meanwhile, the effects sa 250 billion naman ang ayuda budget. Meanwhile, the effects sa environment doon sa coastal tuloy-tuloy pa rin yan, bro. Matagal yun. Pare, matagal. Yung mga pinaproject nyo sa Rotary, pare. Yan, binubugahan lang nila ng langis. Ganun na nangyayari niyan. Aray. Verde Island Passage yun. Verde yung area na yan. And yung lugar na yun, parang... Palagi yan, regular yun. Yung ganon. Hindi, umabot nasa, yun daw spill, pumapasok na Manila Bay. Ito naman, Terra Nova, galing Bataan, the whole Manila Bay area yan. From Bataan to Cavite. Oo, patay. Laki nun. Malaki yun. Kawawa yung mga real estate dyan sa gilid. Again, we're not making a mountain out of a molehill. No. Kasi laging nangyayari, these are huge tankers. Talagang yung binubuga 1.4 nila. million And one would think na eksperto na nga tayo, gaya yung sabi ni Parang Contra, dahil may marina naman tayo. Sino ba may-ari niyan? Yan. MT Terra Nova. Sino? Hindi ko nga, wala nga walang lumalabas Aba, kailangan pagtakpan yun. 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882 at Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ.